And last but not the least, si Mac or Mick Aquino sent us this question. Isang mapagpalang gabi sa mga kapatid ko sa pananampalataya. Nais ko sanang magbahagi ng katanungan. Naging sanhi ito ng konting pagtatalo sa aming pangkat ng kabataan sa aming Bible sharing kanina. Ang tanong ko po, may pagkakataon ba na sinusubukan tayo ng ating Diyos at Ama sa pamamagitan ng mga pagsubok na nararanasan natin sa buhay? Siya ba ang nagbibigay ng mga suliranin na halos hindi natin mabalikat dahil sa bigat at epekto nito sa ating pagkatao? Sana po ay matulungan ninyo kami, 10 ng aming mga kasamahan sa aming youth ministry dito sa Our Lady Most Holy Rosary Parish, Montalban, Rizal. Mac, greetings sa iyo at sa iyong Bible sharing group ng mga kabataan. Natutuwa naman ako at kayo ay interesado sa inyong pananampalataya at sa salita ng Diyos. Maganda yung tanong mo, no? Ang Diyos Ama ba ang pinagmumulan ng ating mga mabibigat na problema? Sinasadya ba niya ito na ibigay sa atin para subukan tayo? No. Ganito, no? Una sa lahat, ang image of God sa Biblia at sa tradisyong Kristiyano ay ito. Ang Diyos ay mapagmahal na Ama. At tulad ng mga ama, mga tunay na magulang, hindi naghahangad ng kahit na anong masama ang ama sa kanyang anak. Maliban na lamang kung ang amang ito ay talagang masama rin. Pero ang ama na nasa tama ang puso at kalooban, kailanman hindi mag-iisip, magpaplano na, sige nga, no, pahirapan ko nga ang anak na ito for the sake na pahirapan lamang. No? Walang ganoon. Sabi nga, no, kung tayo na masama, sabi ni Jesus, nakakapagbigay ng mabubuting bagay sa mga anak, ang Diyos Ama pa ba ang maghahangad ng masama sa atin? Yon. Ikalawa, kung titignan natin ang maraming suliranin sa buhay, we have to distinguish. May mga suliranin na parang natural, dala ng ating mga limitations. Halimbawa, hindi mo totally maunawaan yung lesson, no? Kasi may limit yung ating human intelligence. Na yung suliranin na yon ay hindi gawa ng Diyos o kung sino, kundi due to human limitations. Halimbawa rin, no? Bumagyo, umulan, no? Tapos we have no control of the forces of nature. May mga suliranin na talagang dumarating na lang. Pero may mga suliranin din na kagagawan ng tao, no? Ng ating kasalanan, ng ating corruption, ng ating mga kalukuhan. Now, yung mga ganoong mga pagdurusa, hindi galing sa Diyos. No? Yung mga pagdurusa na natural ay galing sa nature. May mga pagdurusa na bunga ng kasalanan ng tao. Ngayon, yung mga natural calamities, mga natural disasters, ang tawag dyan sa Christian theology ay form of evil, pero hindi yan moral evil. Ang tawag dyan, natural evil, in the sense na may mga ill effects sa atin. Ang mas deadly ay yung pagdurusa na galing sa moral evil. Okay? Now, yung ganong pagdurusa, hindi yan kailanman gusto ng Diyos. That we destroy the world and we destroy each other through sin. Now, in a way, God allows them because God respects human freedom. Okay? At minsan, kapag nangyayari na yung pagdurusa, that is the time when we rediscover God and we turn to God. At nandiyan ang kabutihan ng Diyos. Even if the hardship or the difficulty is due to our sinfulness, God can still make use of it, no, for us to become better persons and better children of God.